Aircraft carrier ng Amerika kasama ang mga escort nitong barkong pandigma. Wala umanong kamalay-malay na sinusundan na sila at minamanmanan ng isang Iranian drone. Nangyari ito habang nagpapatrolya ang Carrier Strike Group ng Amerika sa Persian Gulf. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye at bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Isang footage ang inilabas ng Iran noong November 29 kung saan makikita dito na animoy walang kamalay-malay ang mga naglalayag na barkong pandigma ng Amerika habang minamanmanan ito ng isang Iranian drone. Sa naturang video, makikita ang ilang mga warship na payapang naglalayag. Sinasabing escort umano ang mga ito sa isa namang aircraft carrier na makikita rin sa naturang inilabas na video. Armado ang mga warship habang kinukuhanan ng video. Makikita naman na lulan ang carrier ng helicopter at mga fighter jet na animoy walang kaalam-alam na may nagmamanman na pala sa kanilang drone mula sa kalaban. Ayon sa mismong US Central Command, ang nasa video ay ang USS Dwight D. Eisenhower aircraft carrier. Binabaybay umano nito ang Persian Gulf kamakailan upang suportahan ang mga misyon ng US sa lugar. Noong November 26, natapos daw ng Carrier Strike Group Eisenhower ang isang transit sa Strait of Hormuz at pumasok ang mga ito sa tubig ng Arabian Gulf habang patuloy na sinusuportahan ang mga misyon ng US Central Command. Nagpapatrolya rin umano ang Carrier Strike Group sa Persian Gulf upang masiguro ang tinatawag na freedom of navigation sa mga pangunahing international waterways. Base din sa Amerika, ang aircraft carrier na nasa video ay ang USS Dwight D. Eisenhower. Ang mga barkong escort naman ito ay ang guided missile cruiser na USS Philippine Sea, guided missile destroyer na USS Gravely at USS Stidham at ang French frigate na Languedoc. Ang USS Dwight D. Eisenhower ay makikitang lulan ng mga fighter jet samantalang loaded naman ng matitinding armas ang mga escort nitong frigate at guided missile destroyer. Ngunit sa bidyong inilabas ng Iran, tila ba nagpapahiwatig ito na malaya nilang namomonitor ang galaw ng Carrier Strike Group ng US at anumang oras walang kamalay-malay nila itong pwedeng atakihin. Ngunit ang tanong ngayon mga kapatid, talaga bang hindi nalalaman ng Carrier Strike Group ng Amerika na may umaaligid na pala sa kanilang drone? Kung inaakala ng karamihan na hindi nalalaman ng US na mayroong umaaligid na drone sa kanilang Carrier Strike Group, maaring nagkakamali sila sapagkat makailang beses nang mayroong naitaboy at napabagsak na drone na nagmumula sa Iran ang mga barkong pandigma ng US. Halimbawa, noong November 15 at 23, 2023, pinabagsak ng Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Carney ang ilang mga drone at missile na inilunsad ng Houthi mula sa Yemen. Nangyari ito habang nasa Red Sea ang Carrier Strike Group ng Amerika upang sumuporta sa Israel kung sakaling makikialam sa digmaan ng Israel at Hamas ang Iran. Noong namang January 12, 2016, isang Iranian drone ang nadetect ng USS Harry S. Truman at ng French aircraft carrier na Charles de Gaulle nang magsagawa ang mga ito ng maritime patrol sa parehong international waters sa Persian Gulf. Umaaligid noon sa naturang mga barkong pandigma ang drone ng Iran kung saan mabilis itong nilapitan ng isang Navy helicopter mula sa USS Truman at doon nalaman nilang hindi armado ang nasabing drone. Ngayon mga kapatid, paano nga ba nababantayan ng mga barkong escort at napapanatiling ligtas ang isang US aircraft carrier sa mga kalaban? Ang aircraft carrier ay napakahalaga para sa US Navy. Nagsisilbi itong military airport ng US na pwedeng magpalipat-lipat ng lokasyon kahit sa ang panig ng mundo hanggat mayroong karagatan. Ang isang carrier ay tipikal na naglululan ng nasa 80 to 70 na mga aircraft. Kabilang dito ang mga fighter jets, bombers at mga tinatawag na support aircraft. Kung pagmamasdan mo kapatid ang isang aircraft carrier, walang dudang easy target ito dahil sa kanyang laki at mahirap maitago. Maaari itong atakihin ng kalaban gamit ang mga drone, mga barkong pandigma na mayroong long range na mga kanyon at cruise missile, atakihin sa ilalim ng dagat gamit ang submarino na nagtataglay ng mapangwasak na mga mina at torpedo. Pwede rin itong atakihin gamit ang eroplano na mayroong bomba at missile. Ngunit ang ganyang mga senaryo ay pinaghahandaan na ng US Navy, kaya naman mayroong escort ang carrier na mga barkong pandigma na tinatawag naman nilang Carrier Battle Group. Ang Carrier Battle Group ay binubuo ng isang aircraft carrier kasama ang mga lula nitong eroplano, dalawang guided missile cruiser, dalawang destroyer, isang frigate, dalawang submarino at isang supply ship. Ang dalawang guided missile na escort ng carrier ang siyang umaatake sa mga land target gamit ang taglay nitong cruise missile. Ang dalawang destroyer naman ang dumidepensa sa grupo laban sa pag-atake ng mga submarino at aircraft. Ang nag-iisang frigate ay ginagamit bilang anti-submarine defense. Ang dalawang submarino ay dumidepensa rin at umaatake sa mga barko at submarino ng kaaway. Samantalang ang supply ship ang nagdadala ng lahat ng pangunahing kinakailangan ng battle group gaya ng gasolina, pagkain at ammunition. Around the clock operation ang defensive rule ng Carrier Battle Group.
Layunin talaga ng mga ito na maprotektahan ang bawat isa mula sa pag-atake na nagmumula sa himpapawid, sa dagat at sa kailaliman ng dagat. Maliban sa mga barkong escort ng carrier, mayroon ding kanya-kanyang trabaho ang bawat aircraft na nasa ibabaw ng aircraft carrier. Halimbawa, trabaho ng mga FA-18 Hornet na atakihin ang mga ground target at itaboy ang mga enemy aircraft na gustong lumapit sa grupo. Mayroon ding tactical warning and control system aircraft gaya ng sa E-2C Hawkeye na may advanced radar system na siyang nagbibigay ng update sa mga fighter jets tungkol sa enemy activity. May mga helicopter din ang carrier na mayroong anti-submarine capability at pwedeng gamitin para sa search and rescue operation. Electronic warfare aircraft na ang misyon ay i-jam ang mga radar ng kalaban at intercept ang kanilang mga communication. Ngayon mga kapatid, upang mabigyan ng kaukulang depensa ang buong battle group, ang mga destroyer na nagtataglay ng matitinding radar system ay siyang nagmo-monitor at naghahanap ng mga papalapit na aircraft. Ang Hawkeye aircraft naman ay karaniwang inilulunsad mula sa carrier upang umalalay sa itaas at gamitin ang kanyang radar para tignan kung may papalapit na mga kalaban sa ibaba gaya ng mga drone, low-flying aircraft at mga foreign vessel. Ginagamit din ng destroyer at frigate ang kanilang mga sonar at magnetic sensor upang humagilap ng mga papalapit na submarino. Isa lang ang goal ng carrier battle group mga kapatid, gumagawa sila ng tinatawag na sealed bubble palibot sa carrier nang walang pinapayagang pumasok kung wala itong permiso, kaya malabo pa sa sabaw ng pusit kung ang iniisip ng Iran ay hindi nalalaman ng carrier strike group ng Amerika na umaaligid sa kanilang mga barkong pandigma ang Iranian drone. Hindi lang ito ngayon nangyari na nagpost ng video ang Iran tungkol sa mga barkong pandigma ng Amerika na kanila umanong namomonitor sa karagatan. Noong 2016, naglabas din sila ng parehong video na nagpapakita ng carrier strike group na kanilang nakuhanan ng video gamit ang kanilang drone. At ayon pa sa mismong Iran, ang kuha umano ng drone ay ang resulta ng kanilang isinagawang surveillance mission. At maliban umano sa video ng drone, nakalapit din daw sa aircraft carrier ng Amerika ang Qadr-class submarine ng Iranian Navy at nakakuha ng malilinaw na mga pictures habang walang kaalam-alam ang lahat ng crew ng carrier battle group. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!